susunod na buwan, magiging epektibo na ang implementing rules and regulations na nag-aatas sa mga government officials na magsuot ng gawang fabric. Ayon sa Civil Service Commission, kabilang sa maaaring suotin ng mga empleyado ng gobyerno ang mga kasuotang gawa sa abaka. Si Henry Nicolas sa detalye ng balita. Formal lang inilunsad ng Civil Service Commission ang Implementing Rules and Regulation ng inamyendahang Republic Act 9242 o ang Philippine Tropical Fabric o PTF Law. Sa formal launching, dumalo rin ang DOST, DTI at Philippine Fiber Industry Development Authority o DA-PhilFIDA bilang katuwang at bahagi ng Interagency Committee ng batas. Sa naturang batas, uobligahin na ang bawat empleyado ng gobyerno na magsuot ng mga kasuotan na gawa sa Philippine Tropical Fabric. Layon nito na palakasin ang local fiber at textile industry sa bansa. Una na ring inisyu ang IRR ng batas noong 2004 pero kinailangan raw itong amyendahan dahil sa mga pagbabago at hamon na dapat ayusin. Ilan raw sa mga nakita nilang hamon ang kakulangan ng mga supplier ng Philippine Tropical Fabric. It really is yung kakulangan sa supply. So kulang yung supply, nahirapan sa procurement, tapos yung coordination among agencies. Ito ang mga challenges na nakita namin ay ina-address na po ng amended IRR na ito. Nilinaw rin ng ahensya na hindi lamang sa mga butones at necktie dapat gawa ang kasuotan ng mga empleyado ng gobyerno dahil nakasaad na dapat ay nasa 5% na gawa sa Philippine fabric ang kanilang isusuot. Ang mga makina namang gagamitin sa weaving ay nakaangkla sa DOST dahil sa kanilang mga imbensyon na susuri sa raw materials ng locally made fabrics. Kasama na rin daw ang kanilang mga laboratorio na silang nagsasagawa ng pag-aaral para may pagpatuloy pa rin ang supply at demand sa mga materyales sakaling magkaroon ng mga peste sa pananim o kalamidad. True to science and technology, there were also varieties of abaca that were developed resistant to the virus, and we are doing our best to get into the policy level of it para magamit naman natin siya for at least for uniform purposes. Kasi ito po yung mga advocacy that we also would want to push. And this one is resistant to the virus. At the same time, it assures you that you can actually plant it also elsewhere that could actually provide you the fiber that you need. Other than that, testing. We have an ISO 17025 laboratory in PTRI, kaya pumatapang kami regarding testing. So hindi kami pwedeng bangga-banggain lang ng ordinary laboratory as far as our ascendancy to say that the fabric is actually compliant to the law or not. Ayon sa CSC, layon nito na ma-promote ang nationalism at patriotism. Ito'y para na rin daw matulungan ang mga magsasaka, partikular na ang mga nasa abaka, saging at pinya na siyang magiging pangunahing materyales sa paggawa ng mga kasuotan na aayon sa Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 9242. Ang DA-PhilFIDA naman nakaantabay sa pagpapanatili ng supply ng materyales sa pakikipagtulungan nito sa mga magsasaka. Marami po tayo binibigay ng support sa kanila pag in case po na magkaroon po ng bagyo doon. At hindi po naman nawawalan talaga ng true supply ng abaka sa atin, lalo na sa Bicol region. If in case na naman po kung magkaroon po ng shortage doon, marami naman din po tayo nakukuhanan ng stock mula sa Region 8, lalo na din po sa Mindanao, meron din po tayong steady supply po ng abaka doon. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.